Sinasabi nila na ang simbahan na to or ang lumang bayan ng Pantabangan na to ay lumubog siya more than 50 years na. Ngayon lumitaw siya dahil bumaba na yung tubig dito sa Pantabangan Dam. Tapos mapapansin nyo yung mga pader, wasak-wasak na dahil nga sobrang tagal na nitong nakalubog sa ilalim ng tubig. Ito yung mga pader, oh. Gawa sila sa malalaking buhay na bato. So siguro napakalaki ng simbahan na to noong buo pa siya. Dahil nga nakakamangha kasi dati itong nakalubog tapos biglang lumitaw, di ba? Okay, good morning po sa lahat. Nandito tayo ngayon sa Pantabangan, Nueva Ecija, dito sa may Farm Ridge. Taga dito po kayo sa Pantabangan. Naaabutan niyo pa po yung yung lumubog na dito, yung barangay? Yes sir, nakalitaw na ngayon sir. Taga dyan po kayo sa barangay na yan. Bakit po lumubog yung sir, yung barangay? Kasi po yung barangay po na yan is pinagawa po ni President Marcos na dam. Paano po yung mga residente? Yun po, binigyan po ng mga sarili-sariling lupa dito. Mga bahay din po? Yung iba po may bahay, pero yung iba karamihan wala po kasarili nilang pagparay. Sila na po yung nagpatayo ng mga bahay nila? Pero yung lupa binigay na po? Binigay na po ng gobyerno. Ayun. Bakit po kaya ginawa yung dam na yan? Para po may mga pang-supply sa parting ibaba sa mga palay. Taga dito po mismo kayo sa barangay dyan. Pero naabutan niya po yung nandun kayo nung... Pan pa po ako nun, Sanggol. Sanggol pa po kayo. Matagal na po no. Alam niyo po ba kung anong taon yun? Nung parang pinalubog yan? Pinanganak po kasi ako 1971. Opo. 1971 po. Nung nilipat po, dito na ako pinanganak. 1970s pa pala. Ang Pantabangan ay isa sa mga pinakamatandang bayan sa Nueva Ecija na itinatag pa noong 1645. Sa loob ng mahigit 3 siglo, nagsilbi itong tahanan ng maraming pamilya at naging sentro ng komunidad. Ngunit noong dekada 70, napili ang lugar bilang lokasyon ng pagtatayo ng Pantabangan Dam. Dahil dito, ang dating poblasyon at ilang barangay ay tuluyang nalubog sa tubig at libo-libong residente ang inilipat sa mas mataas na lugar kung saan matatagpuan ang kasalukuyang bayan ng Pantabangan. Itinayo ang Pantabangan Dam upang matugunan ang 3 pangunahing layunin: magbigay ng irigasyon sa libu-libong ektarya ng sakahan sa Central Luzon, makalikha ng hydroelectric power at makatulong sa pagkontrol ng pagbaha sa Pampanga River Basin. Dahil sa dam, nabuo rin ang Pantabangan Lake, isa sa pinakamalalaking man-made lakes sa Pilipinas, na ngayon ay mahalagang pinagkukunan ng tubig at isa ring tanyag na destinasyon para sa turismo at pangingisda. Sa tuwing bumababa ang lebel ng tubig sa lawa, unti-unting muling lumilitaw ang mga labi ng lumang bayan. Kabilang sa mga nakikita ang krus ng lumang simbahan, sementeryo, mga lumang kalsada, pundasyon ng mga gusali at iba pang bakas ng komunidad na ilang dekada ring nanatiling nakalubog. Dahil dito, maraming turista at history enthusiast ang bumibisita upang masilayan ang isang bahagi ng kasaysayang muling lumitaw mula sa ilalim ng lawa. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagpakita ang lumang Pantabangan. Noong mga nakaraang taon, kabilang ang 1983, 2014, 2020, 2024 at ngayong 2026, muli itong lumitaw dahil sa pagbaba ng water level ng reservoir. Bawat paglitaw nito ay nagbibigay ng pambihirang pagkakataon upang makita ang mga labi ng dating bayan at maunawaan ang kasaysayan ng lugar bago ito tuluyang nalubog sa ilalim ng tubig. Ayun, iaatid tayo ni ate. Anong pangalan mo ate? Perla? Ayun si ate Perla. Kasama niyo siya. Tarlac po. Ang ganda. Nung last punta ko bukas dito, lubog to eh. Opo, ang ganda yung tubig, hindi nakita yung daan na to. Lubog nga pa din. Bumabag ito lang bumabag. Saan po pwede mag-camping dito? Diyan po sa baba. Dito sa baba. Mainit nga lang po pag ganitong oras, no? Kailangan may tent. Opo. Kayo ate, taga dito po kayo? Opo. Naabutan niyo po yan, yung lumubog na barangay. Anong tawag po sa barangay na lumubog? Lumang bayan ng Pantabangan po. Lumang bayan po siya, hindi siya barangay lang, no? Opo. Lumang bayan ng Pantabangan pala to. Meron pa mga nag-jet ski, oh.
Ito po, Sierra Madre na po yan, yung nasa harapan natin, na bundok. Opo, yan po, yung kabila. Ah. Ito guys, Sierra Madre na pala yan. Ang ganda ng mga damo. Yan oh, green na green. Isipin nyo, dati nakalubog yan sa tubig. Hanggang ito, dinadaanan natin. Lumulubog to sa tubig. Pero pag ganitong month, after ng summer, nadadaanan na siya. Nagiging dry na. May mga isda po dyan sa lake. Marami po. Anong isda po yung... Dami sa ano, madami. Tilapia, karpa. tao. Madami palang isda tong lake na to. Royo, Oh. mao. Ang lapit lang po pala nung nung church. Yan na lang po yung natira. Yung simbahan na lang. Hindi ba po yan pag bumabaw yung tubig? Meron pa po siyang cemetery. May sementeryo pa po pag bumabaw pa yung tubig. Pero yung mga bahay-bahay wala na po. Wala na po mga ano na yun. Kasi more than 50 years na po, no? Ito na, nandito na tayo. Yeah, salamat Ate Perla. Po, pag mag-uwi po kayo, sir, meron na pong maghahatid. Sige po. Sige po. So guys, ito nandito na tayo kung saan sasakay tayo ng bangka papunta doon. Doon sa may church, yung simbahan na lumubog na to. More than 50 years pero ngayon lumitaw siya. Isipin nyo, no? More than 50 years old na yung church pero andun pa rin. Yung samantalang yung mga bahay na nandito, dati daw madaming mga bahay dyan. Kasi ito daw yung lumang bayan ng Pantabangan. Pero ngayon, yung simbahan na lang ang natira. Kita pa yung sementeryo, kuya? Lubog pa rin. Lubog pa rin po. O yun, yung bakang nag-iisa na yun. Opo. Malapit yung bahan, yung pangkano yun. Pero pag bumaba pa po yung tubig, andun pa rin yung sementeryo. Doon pa rin. Pero yung mga bahay wala na po, no? Wala na, giba-giba na. Giba-giba na po. Tagal na. Mga bubong, wala na makikita, ganon. Ano sir? So, puro simento na lang sir. Puro semento na lang. Pero yung mga pader ng mga bahay nandun pa. Nandun pa rin. So, heto daw yung sasakyan natin bangka. Ito ba, kuya? Anong pangalan mo, kuya? Christian po. Ayan, si Sir Christian yung maghahatid sa atin doon. May life vest pala, no? Meron po. Ayun, safe tayo. May life vest tayo, papunta doon. Mga ilang minuto yan, kuya? Wag po yan. 10 minutes lang po yan. Malapit lang. So, heto na. Paalis na tayo. So heto na guys yung lumang simbahan, no. Wasak na pala siya. Yung natira na lang yung cross sa ibabaw. Sa wakas, andito na tayo sa lumubog na simbahan. So, sinasabi nila na ang simbahan na to or ang lumang bayan ng Pantabangan na to ay lumubog siya more than 50 years na. So nagkaroon tayo ng pagkakataon para makita ito. Ngayon lumitaw siya dahil bumaba na yung tubig dito sa Pantabangan Dam. Tara, lapitan natin. Tara, akit tayo. So, eto narating na natin. Eto na yung pinakatuktok ng simbahan. Ito na yung cross, oh. Ito na lang ang natitira dito sa simbahan, yung cross. Tapos mapapansin nyo yung mga pader nung simbahan, ayan, wasak-wasak na. Dahil nga sobrang tagal na nitong nakalubog sa ilalim ng tubig. Ito yung mga pader, oh. Tara, lakad pa tayo banda doon. Grabe yung mga bato. Ito yung pader, oh. Yung mga pader gawa sila sa malalaking buhay na bato. Tapos
mapapansin nyo dito, mukhang ito yung entrance ng simbahan. Ayan o, ito naman gawa sa bricks. Ito, tingnan nyo dito. Talagang wasak-wasak na siya. Pero parang ang laki nito kasi mapapansin nyo, ayan, mula dun sa pinakaharapan ng simbahan, hanggang doon pa siya oh. So siguro napakalaki ng simbahan na to, noong buo pa siya. Ito oh, tingnan nyo. Ito, may mga kasama tayo ngayon dito, mga turista din. Na yun, nagpipicture sila doon. Dahil nga nakakamangha kasi dati itong nakalubog tapos biglang lumitaw, di ba? Okay, tara. Doon daw tayo sa kabila, sabi ni Kuya. May pupuntahan pa daw tayo. Ingat-ingat lang kayo pag pupunta kayo dito dahil may part na madudulas. Tsaka yung mga bato malalaki talaga. Ano yung pupuntahan natin susunod, Kuya? Dito kasi yung kabila po niya na. Ano ba meron dyan, Kuya? Nandiyan yung mga lumang palikuran noon. Oh, Mga bahay na basag-basag na. oo. Kuya, malalim pa rin to kahit ganyan? Malalim pa rin? Pababa siyang ganun. Siguro yung simbahan nasa mataas lang siya na part, no? So malalim pa pala to guys. Kahit bumaba na yung tubig, malalim pa rin. Yung simbahan daw, kaya siya kita ngayon dahil nasa mataas na part siya. Hindi siya flat na ganun. May pataas, may pababa. So ito, nandito na tayo. Ito lang yung katabi mismo ng simbahan. Dito daw yung mga lumang palikuran na ngayon ito wasak-wasak na, pero yung iba kita pa rin. Papansin nyo, dito pa rin yung yung floor na gawa sa semento. Ito yung mga dating palikuran. Ito mukhang may dating dito, puno. Ayan, wasak-wasak na rin, no? Pero galing, no? Kasi kahit ganun na katagal, isipin nyo, more than 50 years na. Pero andito pa rin. Yung mga pader, yung floor, tsaka yung krus. Nagawa sa bakal. Bakit kaya hindi siya kinalawang, no? Bakit hindi siya nalusaw or nalusaw sa kalawang? Andun pa rin siya. Lumang munisipyo. Itong harap to, ito. Ito. Yan yun yung tungtungan ni Rizal. Dating may statwa dyan ni Jose Rizal. Inilipat po yun doon sa bagong munisipyo. Nandun na. Pero hindi siya nasira. Buo lang po. Buo pa. Tapos, ito daw yung harapan ng munisipyo nila. Ngayon, makikita mo, halos puro tubig na lang. Tapos mapapansin nyo yung tubig. Dito, lupa. Ganyan siya, oh. Nagbibitak-bitak. Tapos yung lupa, napakalambot. Ayun, oh. Dahil siguro matagal nakababad sa tubig to. Ito. Ito yung mga dating mga bowl. Ayun, magkakatabi lang sila. Ayun, CR pala to ng munisipyo dati. Ang lambot. Tingnan nyo. Bawat apak natin, lumulubog yung tsinelas natin pag apak natin, no? So sabi ni Kuya, itong nasa likod natin ngayon, ito
Ito daw, dito dating nakatungtong si Jose Rizal, yung estatwa ni Jose Rizal. Ngayon ito na lang ang natira. Yung estatwa ni Jose Rizal, nailipat na siya doon sa bagong Pantabangan or sa bagong munisipyo ng Pantabangan. Ay, tignan mo, may ano dito. Isda. Yan guys, oh, tignan nyo, may isda, oh. Meron pa mga shell. So, ayun, pabalik na kami. Sabi ni Sir, lubog pa daw kasi yung lumang sementeryo dito or pag sobrang baba na ng tubig. Doon lumalabas yung sementeryo. At habang papalayo tayo sa lumang Pantabangan, isa pang kamanghamanghang tanawin ang bumungad sa atin. Dahil sa patuloy na pagbaba ng tubig ng lawa, lumitaw ang mga batong may iba't ibang kulay. May puti, kulay krema, kayumanggi, at luntian dahil sa mga damong muling tumubo. Sa unang tingin, para itong mga maliliit na isla na unti-unting sumisibol sa gitna ng Pantabangan Lake. Isang tanawing napakaganda, ngunit may nakatagong kwento sa likod nito. Nakakamanghang isipin na ang lahat ng ito ay matagal na nanatili sa ilalim ng tubig. Sa loob ng maraming dekada, tahimik itong itinago ng lawa hanggang sa muling ipakita ng kalikasan. Isa itong paalala na sa ilalim ng malawak na Pantabangan Lake ay hindi lamang tubig ang naroroon, kundi isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Nueva Ecija. Isang bayang isinakripisyo upang magbigay ng irigasyon, kuryente at proteksyon laban sa pagbaha para sa mas maraming Pilipino. At marahil, sa muling paglitaw ng lumang Pantabangan, hindi lang natin nasilayan ang mga guho ng isang lumang bayan, kundi pati ang mga kwentong matagal nang nakabaon sa ilalim ng lawa.